Hello po! Welcome po sa aking YouTube channel at sa akin pong Facebook account. Muli, ito po si Senyora Inday at ikukwento ko po sa inyo ang aking journey from Hong Kong to Canada. So, since naglabas nga po ako ng mga vlog tungkol nga po sa pagpunta ko dito, marami po ako mga questions na natanggap at isa-isahin ko lang po. Mahina ang kalaban kaya isang question lang po ang kaya kong sagutin today kasi break time ko lang, sinisingit ko lang kayo. And thank you nga po pala sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-follow sa aking Facebook account at sa akin pong YouTube channel. Ayun, sa akin pong YouTube channel, Dr. T and Senyora Inday. Dito po sa aking Facebook account, syempre, Senyora Inday lang po yung nakalagay. So, kung may time po kayo, paki-follow po ako at paki-subscribe po ako sa aking YouTube channel. So, isa po dun sa mga napansin kong tanong at gusto ko pong mabigyan ng pansin muna sa ngayon at kayang-kaya ko yung sagutin, kung gaano po ba ako katagal na nag-process ng aking application from Hong Kong to Canada. So, ang masasabi ko lang po dyan, iba-iba po tayo kasi ng naging kapalaran. Ako po, medyo, kung maniniwala po kahit sa hindi, medyo matagal po ang aking naging journey dito sa aking pag-a-apply na ito from Hong Kong to Canada. Nag-start po ako mag-apply noong 2019. Almost 1 year pa lang po ako noon sa Hong Kong kasi yun naman po talaga ang goal ko. Kaya po ako nagpunta ng Hong Kong kasi nga po, doon po sa aking experience sa Taiwan ay hindi po ako matatanggap na pumunta rito kung ang papasukan ko po ay caregiver kasi nga po ang naging experience ko po doon ay sa factory. Kaya kumuha muna po ako ng experience sa Hong Kong ng at least 1 year bago po ako nag-decide na mag-apply. Pero nasa puso't isip ko na po na talagang ang goal ko is lilipat lang po ako ng ibang bansa. Anyway, na-explain ko na po yun before sa aking mga vlog. Gaano katagal? So, imagine, 2019 pa po ako naghanap-hanap ng mga agency, nagtanong-tanong sa mga kaibigan, kamag-anak, kung paano po makakapunta dito. Bagamat hindi po naging madali ang aking journey dito. May mga iba pong proseso na pwede po kayong gawin para mas mabilis po ang iyong application. Yung path po kasi na dinaanan ko medyo mahirap ng konti. Una po kasi, doon po ako pumasok sa tinatawag na HCCP kung saan mas tingin ko na mas makakapasok ako kasi ang HCCP po ay Home Child Care Provider kung saan ang akin pong naging experience sa Hong Kong ay ang pagnanani. Nag-aalaga po ako ng bata. Actually, naka-experience pa nga po ako ng newborn. As in 2 days pa lang ibinigay na sa akin. Kaya nung time na yon, naisipan ko na doon ako sa pathway na yon pumasok. Pero marami po siyang requirements, maraming documents na hiningi. And unfortunately, hindi po ako nakapasok. Na-refuse po ako doon. And babanggitin ko din po yan sa aking ibang mga vlog. So, kung ako po sa inyo, kung talagang gusto nyo maging mabilis ang inyong aplikasyon, maghanap po kayo ng talagang fit doon sa experience ninyo na papasukan ninyo dito sa Canada. Sa job experience po ninyo dito sa job description na papasukan ninyo dito sa Canada para mas mabilis po, wala kayong masyadong maging problema at wala po kayong masyadong maging hassle. Pero, sinasabi ko nga po sa inyo, maghanap din po kayo ng pathway kung saan hindi po ganun mabusisi at hindi po ganun maraming documents at maraming mga requirements na hinihingi. Yun pong aking kasing unang napili is HCCP, Home Child Care Provider, kung tawagin po dito yon, yung pathway na yon dito sa Canada, ay pre-assess na po yun sa PR kung saan po pwede na po ninyong isama ang inyong buong pamilya, ang inyo pong immediate family member. Kagaya ko po, ang akin pong isinulat ay ang aking anak at ang aking ama. So, pero yung tatay ko po, hindi ko po muna isinama kasi yun po kasing pre-assess ng PR, yung permanent residency po, ay nangangailangan po ng medical. So, medyo may edad na po yung tatay ko and marami ng mga sakit-sakit na nararamdaman. Sabi ko sa kanya, saka na kita isasama. So, pwede naman daw po yun na pagbakasyonin ko siya doon. Anyway, yun nga po yung nangyari. So,
ang pinasukan ko po ay HCCP na na-refuse nga po ako at inabot po siya ng 2 years. Kaya po sabi ko sa inyo, mag-iisip po kayo, magtatanong po kayo sa mga forum kung saan mas mabilis or ano muna po kayo, research muna po kayo bago po kayo mag-decide kung saang pathway po kayo papasok. Kasi kapag ka po nakapasok na yung papers ninyo, mahirap na pong magpalit. Una, magastos, yung oras, yung abala. So, yun po. Yun lang po yung may payo ko. So, after po no, na-refuse po ako, kaya lumipat po ako ng ibang pathway. Nagtanong-tanong po ako. Inabot po yun ng 2 years kasi inabot po kami ng pandemic. Kaya noon pong ipinasok ko yung papers ko ng 2019 po hanggang 2020, nag-ayos po ako ng mga papers. Marami po silang hiningi requirements. Naka 1 year po yun bago ko po yun naayos. Pinasok ko po yung application ko ng 2020 na tanggap ko po yung result ng 2022. Unfortunately, refuse nga po. Kaya 'di ba, ang dami pong nasayang. During that time naman po, inabot kami ng pandemic. And then, nag-apply po ulit ako ng panibago. Talagang very eager po talaga ako na makalipat at makahanap ng ibang path kung saan makakapasok po ako ng ibang pathway papunta po dito. So yun nga po, napili ko pong pathway ay dito sa Montreal, sa Quebec, kung saan hindi po masyadong maraming requirements ang hinihingi. Yun nga lang po, naghintay pa rin po ako ng time. So nagpasok po ako ng aking papers ng 2022 ng I think natanggap po ako ng in-interview po ako ng June. Naghintay pa po ng mga documents from dito sa Canada papunta sa Hong Kong kasi ipaprocess pa po yun ni employer. Pag po na-interview kayo and then ipaprocess pa dito, maghihintay pa po kayo ng 5 months. Tapos after po 5 months, ipapasok ko po yun sa Hong Kong. Maghihintay pa po ulit kayo ng another 4 to 6 months or 7 months or 8 months. Ganun po katagal. Unfortunately, na-refuse na naman po ako. Sabi ko sa inyo, basahin nyo mabuti yung papers ninyo, basahin nyo pong mabuti yung kontrata ninyo, basahin ninyo yung documents ninyo, tingnan nyo po kung match po kayo doon sa job description at sa experience po ninyo. Kasi like what I've said, magkakaproblema po kayo kung hindi po magmamatch lahat. So wala po kayo din dapat na i-fake na mga documents, dapat po lahat legit, original, and kasi mahirap na po kapag nagkaroon po kayo ng record ng hindi maganda sa immigration. So, mahirap na pong magproseso or madali namang magproseso. Yung approval lang po ang medyo magkakaroon kayo ng problema. So, dinarefuse na naman po ako. Ilang months po yung hinintay ko. Medyo matagal-tagal po iyon. Inabot po ako siguro ng mga siguro mga 10 months doon sa application ko na yon. Yun po yung in-home caregiver na ang pinasukan ko. Pero refuse nga po ako kasi marami pong naging problema doon sa aking job description at sa akin pong job experience. So, medyo nagka-problema po ako doon. Pero hindi pa rin po ako nawala ng pag-asa. Hindi ako nadadala, diba? So, nag-ano po ulit ako? Nag-reapply po ako. O, diba? So, niresubmit ko po siya. Talagang, kung yun pong mga nauna kong application ay dumaan po ko ng agency. This time, sinubukan ko naman po na ako na lang mag-ayos mag-isa. Sabi ko, marunong naman akong bumasa. Marunong naman akong gumamit ng computer. Yun lang naman po ang kailangan para makapagpasa ako ng application. Meron na po akong employer na naghihintay dito sa Canada na very thankful naman po ako na cooperative at saka napakabait na talagang willing to wait hanggang sa maayos po yung aking mga documents. Siya po talaga yung nag-push sa akin. Kaya ako, thank you Sir Khalid. Kung mapapanood mo lang yung vlog ko. So, siya po talaga nag-push sa akin. Sabi niya, why don't we just resubmit it? Kasi nandyan na-approve ka na, may LMIA ka na. And that's the very most important documents that you need kapag ka nga po nagpasok ako ng application dito papunta sa Canada. And then sabi ko, okay, I'll try my best. Ako na lang ang magpaprocess ng aking mga documents at ako na lang din po yung
Talagang kami po actually ng anak ko ang gumawa ng lahat-lahat. Balibaliktad pa po yung application ko. And finally po, after na naman po ng 6 months ng after kong i-resubmit ang aking application, ayun na po, dumating na po yung approval. Kaya nga po sabi ko, na lang sa isip ko, kung talaga sigurong para sa akin. Kasi talagang hindi ko na po yun ina-expect eh. Nag-iisip na nga po ako ng ibang pwede kong malipatan. It's either Dubai or Poland. Basta talagang sabi ko, hindi ako po pwedeng magtagal sa Hong Kong. Pero talagang ibinigay po siya sa akin ni Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung talagang para sa atin. At kung yun talaga ang oras at panahon na papapasukin niya tayo or magiging dadalhin tayo sa maayos na sitwasyon, mangyayari. Kaya manalig lang po tayo and magkaroon po tayo ng lakas ng loob. Sana po ay makatulong po ang aking vlog na ito para po maka-inspired. Kung may mga questions pa po kayo or mga gustong itanong tungkol po sa aking mga ginawang proseso, mag-comment lang po kayo sa aking comment section or kaya maghintay po kayo ng iba ko po pong mga vlog. Kasi pag may time naman po ako, nakakasingit po akong magawa ng mga video. Marami pong salamat, ingat po kayo and God bless. At sana po ay patuloy po tayong magkaroon ng aim high, Inday. Diba? Thank you so much, ingat po and God bless. Mwah!